ugto sa iyo na tanan. Ako po yung pinagtutulong-tulungan sa Kongreso. Ako po yung kapag nagsasalita, ipinaalala sa aking mga kasama kung ano yung tama, kung ano yung nakabatay sa katwiran, kung ano yung nakasalig sa aming mga tuntunin. Ako po yung kanilang pinagtutulong-tulungan na awayin. Kilala po ninyo kung sino yung mga nangaaway. Ako po yung inaagawan nila ng hopya. Ako po yung tinanggalan nila ng mga committees sa House of Representatives. Sapagkat ang kasalanan ko lang, nilalaban ko po yung totoo at yung karapatan ng mamamayan. Nung inilaban ko po yung katwiran tungkol sa budget ng Vice President, akala nila kinakampihan ko si Vice President Inday Sara. Nagkataon lang siguro na ganun ang nangyari sapagkat yung kaugalian namin doon pagka naglalatag ng budget ng Vice President o kaya Presidente o yung Supreme Court o yung Senado o the House of Representatives, wala na pong tanungan. Yun po yung kaugalian, yun ang tradisyon. So I was asking them, bakit po ngayon ay hindi na po natin sinusunod yung tradisyon na yun? Gusto ko lang malaman kung ano ang dahilan. Okay lang sa akin kung gusto nyo tanggalin yung tradisyon. Pero gusto kong malaman ano ang dahilan. Sapagkat ako, mas matagal ako nagsilbi kesa sa inyo, bagito kayo, ako matagal na ako rito. Ipaliwanag nyo sa akin ang dahilan kung bakit tinatanggalan natin yung tradisyon na yun. Bigay nyo ako ng mabuting katunayan. Wala silang masabi. At kung gagawin na natin, tatanggalin na natin ang tradisyon na ito bang committee ito ay may karapatan na tanggalin ito? Walang makasagot. Ang ginagawa nila, aawayin ako. Ganun po. So nagsusumbong sila sa aming leadership, tanggalin muna kanya si Marcoleta, hindi natin kaya yan sa debate. Pag nagsalita yan, wala tayong may pupunto sa kanya. So wala na po akong committee ngayon. Ang buong akala nila, ineffective na ako. Hindi po. Ngayon po, mas marami akong pagkakataon na pumunta sa iba't ibang lugar, kagaya po ng Katbalogan. Napakarami ko pong ginagawa. Masama pa ang panahon. Sabi ko, hindi bale. Natanguhan ko na yan eh. Nakausap ko na ako yung coordinator dito. Yung tumakbo na Vice Governor, ngunit umatras. Si Martin Dormiendo. At saka yung isang coordinator ko rito ng UGB, si Bong Contapay. Akala ko hindi matutuloy kasi nung makita ko yung sa video, ba't nasa ospital ka? Ano nangyari sa'yo? Nagkapigsa po pala. Ayan, Bong, sinabi ko na. Mas maganda po yung nakararating ako sa ganitong klaseng pagtitipon. Kasi totoong tao ito. Totoong mga tao, nararamdaman ko po sa puso ninyo. Hindi kagaya doon. Doon plastikan. Plastikan. Ang dami po namin dapat na gawin para sa ating bansa. Ang dami problema ng bansang ito. Ang kuryente po sa ating bansa, pinakamataas na po sa buong Asia. Wala pong nag-iisip na ito'y baba natin sapagkat ito po ang sinasabi ng batas. Alam po ba niyo yung batas sa kuryente kung tawagin ay EPIRA? Ang layunin po, yung declared policy is to ensure the delivery of affordable electricity to all Filipinos. Affordable. Affordable. Abot kaya. Martin, ano ang affordable sa Waray? Maarako. Sa Bisaya, barota. Baroto ata, barota. Barato. Burato. Bisaya. Ano sa Waray ang affordable? Barato. Ha? Barato. 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 Parehas lang. Parehas lang. Oh, yun nga. After 23 years, ganun pa rin, mataas pa rin ang kuryente. Barato pa rin ang kuryente. Hindi natutupad yung layunin ng batas. So since 2001, nung magawa yung batas, until today,
23 years. There is a continuing violation of this law. Bakit po mataas? Pati po yung mga system loss, yung ninanakaw na kuryente, yung mga jumper, ang nagbabayad kayo po. Ito lang ang bansa na naglagay ng 12% VAT sa kuryente. Dapat wala eh. Bakit ang Malaysia wala? Ang Thailand, ang Vietnam wala. Bakit tayo meron? Sinasubsidize pa nga yan eh. Ang gusto kong mangyari para ma-institutionalize po yung pagtulong sa mahirap sa ating bansa. Ang mahirap sa ating bansa ay binubuo ng 5.2 milyong pamilya or about 27 million citizens. 27 million impoverished citizens. Ang dapat na gawin, alisin yung VAT na yon na 12%. At kapag nangyari yon, yung matitipid natin, hindi na ibibigay sa Treasury, yun po ay gagawin na lang nating libre yung 2,000 na nagkukonsumo ng 2,000 pesos per month pababa. Dapat libre ng kuryente. Alam po ninyo mabe-benefit 5.5 million families or 27 million Filipinos. Para wala nang akap-akap. Yung akap na yan, alam mo ano yan eh, anomalya yan eh. Hindi totoo yan, hindi masusustain yan. Kaya lang sila nag-imbento ng akap kasi election year sa susunod na taon. Pamimigay yung akap, pupunta rito sa inyo, halimbawa. Kasama yung kanilang mga leaders. Pipiliin lang eh. Akap, sabi niya, ayuda para sa kapos sakita. Paano natin masasabi, paano natin matatarget kung sino yung kapos ang kita? Ibig ba sabihin kung nagpunta sa lugar na ito, lahat na ng kapos sakita, nabigyan lahat? Hindi po. Yung mga kasama lang nila, bibigyan nila. Pero inaakala ninyo pera, hindi po, hindi nila pera yon. Pera po ng gobyerno yun. Pag pumunta sila sa inyo, kunin ninyo. Pera ninyo yun eh. Pera ninyo yun eh. Nandun na yun eh, nilagay nila sa budget. Kung hindi tatanggalin ng Pangulo sa kanyang pagpirma bukas sa national budget. Alam po niyo ang national budget natin, mga sir, madam, 6.325 trillion pesos. Malaking halaga ang national budget o national spending. Ito po dapat ang tatakip sa pamangailangan, sa proteksyon at sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. Dapat pinag-iisipang mabuti kung saan ilalagay yung 6.325 trillion. Masyadong malaki pero yung inyong revenue, yung kita ng ating bansa is only 4.6 trillion pesos. Meaning to say, meron po tayong deficit na 1.7 trillion pesos 2025. Ibig sabihin, yun po yung uutangin na naman natin. 1.7 trillion pesos or about 144 billion pesos per month or 4.8 billion pesos per day or 200 billion pesos per hour. Yan po yung mangyayari sa atin. Sila ang gumawa nito, walang kumibo, walang kumikibo. Pati mga senador nakakandidato at lalapit sa inyo, sasabihin, pakiboto niyo po ulit. Walang kumikibo. Takot silang lahat. Hindi pwedeng hindi ko sabihin sa inyo, para alam po ninyo. Yung pong importante na dapat natin gawin, yun ang hindi nila gina. Napakataas po ng presyo ng bilihin ngayon. Napakataas po. Sapagkat walang support sa mga farmers. Napakarami po nating batas na ginawa para sa mga farmers, hindi po natutupad. Ang problema po ngayon sa Kongreso, magaganda yung batas na ginawa namin, ngunit yung pagpapatupad po nun, mali. Ito po yung EPIRA, yung sinasabi ko sa inyo. Ang layunin ng EPIRA, kailangan affordable price of electricity. Bakit napakataas ng kuryente natin? Sa buong Asia, tayo ang pinakamataas ng kuryente. Bakit nagkagaroon? So yung pagpapatupad, mali. Tingnan po ninyo yung local government code. Baka meron pong mga kapitan o manggagawa ng barangay dito. Ilang barangay ngayon
sa ating bansa, ilan ang bilang ng barangay natin sa ating bansa? 42,000 barangays. Ilan po ang nakatatayo sa sariling paa out of 42,000 barangays? Volunteer. Sa 42,000 barangay sa ating republika, ilan po ang pwedeng tumayo sa sariling paa? Ilang porsyento po? Mga kababayan, taga-Katbalogan, matatalino po. Ilang porsyento po out of 42,000 barangay ang nakatatayo sa sariling paa? Ibig sabihin, self-sufficient. They can stand on their both feet. 2%. 98% gumagapang. So yung ginawa ninyong batas in 1991, Local Government Code, is a failure. Bigo. Bakit? 98% gumagapang. Magkano po yung average na kinikita ng barangay kapitan? Yung pong tinatawag ng honorarium. Average sa buong Pilipinas, 5,000 pesos per month. Ang trabaho niya 24/7. First responder, frontliner. Minsan natutulog, gigisingin si kapitan. Minsan nakayakap sa asawa. Mapipilitan siyang umalis ng bahay kasi ninakaw yung kalabaw ni ganito, nagawa yung mag-asawa, walang pambili ng ganito, nasunugan si ganito, may na-aksidente sa ganun, si kapitan. 5,000 pesos per month. Magkano po yung average na kinikita ng kasambahay sa Maynila? 8,000 pesos a month. Pero hindi 24/7 ang kanilang trabaho. Tanod, Barangay Tanod, average 800 pesos a month. Ma'am, kung ang asawa mo tanod, dala-dala niya yung envelope. Darling, sabi niya, tanggapin mo 800 pesos. Nakangiti ka kaya o nakangiwi ka? Palagay ko nakangiwi ka. Ganito po eh. Yung pong lupunta ka pamayapa, meron pong barangay 3 piso sa isang araw. Ako nang sinasabi. This law was enacted 33 years ago. Ano po sinasabing mga konsepto sa likod ng batas na to? Devolution, autonomy, decentralization. Para bang tumindig kayo sa sariling pa. Devolution, decentralization. Kayo-kayo gumawa ng sarili niyong desisyon. Paano makakagawa ng sariling desisyon? 98% gumagapan. Meron pong barangay tumatanggap 39,000 pesos a month. Yung 2% yun. Barangay Forbes Park, Barangay Katiklan, Barangay White Plains, Barangay Bagong Ilog sa Pasig, Barangay Araneta Center. Pero kung barangay na nasa 4th class, 5th class municipalities, kawawang barangay. Meron po akong panukalang batas na yung gap na ito, yung from 5,000 to 38,000, paglapitin natin. Ultimately, I am thinking that the barangay worker should receive at the very least minimum wage. Minimum wage. Sana. Meron akong bill. Minsan lang pong nadinig. Bakit po? Puro quadcom eh. Puro quadcom. Lahat ng panahon, lahat ng atensyon, lahat ng oras binigay sa quadcom. Yung magagandang batas panukala ko. I have 10 power bills, 10 bills, 20 resolutions about the effort of lowering the rates of electricity in this country. Walang nadiligay. Inanggal ako sa lahat ng committee. Kaya sabi ko, Bong, kakausapin ko yung mga tao sa Katbalogan. Ayoko na sa House of Representatives. Magpapatulong ako sa kanila para ilagay po ninyo ako sa Senado. Wala na po yung ulit-ulit. Binoboto ulit-ulit na lang. Sila-sila na lang. Puro yun na lang po ulit-ulit. Ano ba nangyari sa buhay natin? Ano po ang sabi ni Iba nagsabi nun? Meron isang matandang nagsabi, Albert Einstein.
is the greatest physicist in our time. Insanity. Sabi. Ano yung insanity? Bog. Waray. Kalurungan. Ano nga sa waray? Katok. 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 Insanity is doing something over and over again but expecting different results. Katok is doing something paulit-ulit. Ano ipaulit-ulit sa waray? Pagkatapos umaasa ka may mangyaring mabuti sa buhay mo. Insanity pala yun eh. Katok pala yun eh. Buwang. Teka naman kasi lito lang eh. Bagawan. Wala naman akong laban, sir. Lahat po ng artista magagaling gumanap ng papel. Kahit anong papel ang ipaganap mo dyan, gagawin nila. Kaya nilang gawin. Pinag-aralan nila yan. May mga director, nag-training lahat. Ngunit pagdating mo sa Senado, kahit na 2 track na director ang director mo, hindi mo kayang gawin. Baka magkamali ka sapagkat ang gagawin mo ay para sa Pilipinas. Dapat huwag na po ninyong ulit-ulitin mo. Gusto po ninyong magbago? Bumoto po kayo ng bago. Kung gusto mo naman, mag-artista ko kahit na masyahan ka lang. Kahit kontrabida ko. Pero palagay ko hindi. Marami po tayong dapat gawin. Kawawa po ang ating bansa. Kawawa po ang ating bansa. Sana po ay nagkaintindihan tayo. Let us put a little improvement on the quality of Philippine Senate. Ngayon po kasi, tuwi ko, ang Senado parang, hindi po, sabi po nung nagsabi sa akin, yung parang niluluto. Hindi malaman kung anong luto, ano. Iba-iba kasi yung sahog eh. Kasi kung nagluluto ka ng sinigang, alam mo yung sahog na gagamitin mo para makaluto ka ng sinigang. Gusto mo ng paksiw, alam mo din kung anong gagamitin mo. Mechado, minuto, lechon, whatever, alam mo. Pero ngayon, hindi mo alam kung anong klaseng luto. Sabi, Bong, paano ngayon? Kung hindi mo alam kung anong klaseng luto ng Philippine Senate today, anong magiging role ko doon? Sabi ni Bong, Sir, ikaw na lang ang magic sarap. Kasi po, magkalasa lang. Baka pag nagkalasa po, ay meron pong pag-asa. Bong, salamat sa iyong organisasyon. Alam ko po ang United Guardians Brotherhood ay isang malaking organisasyon na nakatuon din para sa kapanan ng ating bansa. Kaya po ako nagpunta rito, I wanted to associate myself with the patriotism of this group sapagkat nag-iisip din sila kung paano po natin matutulungan ang ating bansa. Yun po yung aking gustong mangyari. Sana sa pagitan po ninyo ay makatawid po ako doon sa doon sa isang sangay po o chamber ng ating kongreso. At doon po sa aking palagay, dahil sa kapangyarihan ibibigay ninyo, mas magagawa ko po ng mabilis, mas marami ang dapat na gawin para ituwid po yung maraming pagkakamali. Tandaan po ninyo, mahirap po ang lumaban. Sa ngayon po, nag-issue po ng manifesto, I think about two months ago, nag-issue ng manifesto yung House of Representatives. Maganda, ang sabi nila. Let us uphold the unity, the integrity and resolve to defend our nation. Ang ganda po. Itaguyod natin ang pagkakaisa, ang integridad,
at ang resolve para depensahan ang ating bansa. Ganun po kung magsalita sila, pabida-pabida. Bakit nila ini-impeach ang Vice President? Anong klaseng pagkakaisa ito? Can you imagine what will happen? Akala ko noon dahil kasama ko sila sa unity. Nanalo ang President Bongbong, nanalo ang Vice President Sara under the ticket at unity. Masaya po ako sapagkat ngayon ko lang nakita ang dalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa ay magsasama sa isang partido para itaguyod ang kapakanan ng mamamayang Pilipino. Bakit po 2 taon at kalahati ang nakaraan? Yung unity na wala po. Kaya masakit ang loob. Anong mangyayari sa bansa mo? Ngayon po nag-iisip sila na i-impeach ang Vice President. Wala naman pong basihan. Wala pong basihan. Nakita ko lahat. The Vice President's office is being investigated on confidential funds. Alam po ba ninyo kung ilang opisina ang nakatanggap ng confidential funds? Marami. Hindi ko kulangin sa 400 offices and agencies of government. Marami. At sila rin ay binigyan din ng notice ng COA. Question, kung 400 ang merong confidential funds, bakit ang iniimbestiga mo ay isa lang opisina ng Vice President? Pamumulitika po. Puro politika. Ito po ang masakit. Ngayon, nagagalit sila sa akin. Nakala nila dinipensa ko, maybe I have defended the Vice President because yung ginawa ko, mabe-benefit ang Vice President. Pero yun po yung tama, yun po yung totoo, yun po yung alam ko. Wala na po akong alam na paraan para pagsilbihan ng Pilipino. Kung ano ang tama, yun lang po alam ko. Yung hindi tama, hindi ko na po alam yun. Yung puro pera, hindi ko na po alam yun. Kaya tinanggal po nila ako lahat. Iniisip po nila, masasaktan ako. Pero ang nangyari po sa totoo lang, parang yung mga tao, parang mas minahal nila ako. Totoo po ba yan sa Katbalogan? Maraming salamat po. Hindi ko po makakalimutan ng araw ito. Unang-una, this is my first time to be here in Katbalogan. Itatala ko po ito sa aking kasaysayan na minsan nakarating ako rito sa inyo. Nagkita-kita tayo kahit masama ang panahon. Kahit malayo ang inyong lugar. Sana po next year, pagkatapos ng eleksyon, I will see you again. But as a senator of this republic. Thank you. Salamat po. Salamat.